Mercury drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Sa pagising sa umaga, iba kung nauna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, di siyang totoo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, di siyang totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Enero 14 na po ng taong 2011 at isa na naman itong Fun Friday! At syempre dahil Biyernes na, huling araw na rin po para mahabol ang tambak ng trabaho sa opisina. O syempre libreng-libre na kayong mag-relax ngayong weekend. Hello, sexy girl! Wow! Kulang na lang. Maganda doon yung horse. Eh, yun. Yung horse. It's a Friday. Fun Friday. Masaya tayo. Relax tayo ngayong Friday. Kaya naman bangon na para mas marami pa kayong magawa ngayong Friday morning. At syempre para makumpleto ang araw nyo, tutok lang sa mga impormasyon at gimmick na hatid ng unang hirit. Everybody happy, everybody wake up, be with us. At syempre, pinaghahandaan na rin ngayon ang kabi-kabilang mga selebrasyon para sa pista ng Santo Niño. Viva, Senyor! Ayan. Maraming sikat na festival sa Pilipinas. Iniaalay si Santo Niño mula sa Ati-Atihan Festival ng Kalibo Aklan hanggang sa Sinulog ng Cebu. Ayan. Pero sa ngayon, mauuna na po kami mamimiesta sa Pandacan, Maynila. Ang bida doon, ang kanilang Buling-Buling Festival. Tama? Buling-Buling Festival. Buling-Buling. Hirit sa atin mamaya ni Monica. Ang sayo nila at lahat sila awake na awake ngayong umaga. Yes. Ako na-try ko na ang Sinulog Festival. Sobrang saya. Tsaka natandaan ko pa yung sayo nila. Talagang Dala-dala nila yung iba suot yung iba, parang hindi malamig ang panahon. Oo. Suot nila yun. Nako, makiisuot. Fiesta din ng Tondo. Yes, oo. Lapit-lapit na rin. Pero bagong lahat ng yan, unahin muna natin ang pagbabalita dito sa ating Top Hirit. Alright, may magsasalita ba? Wala na. Giit ng kilusang Mayo 1, napapanahon na ang legislated wage hike dahil nga sa sunod-sunod na pagtataas ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. 125 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa across the board po
ang kanilang hinihiling. Hindi daw kasi sapat maging ang panukala ng Trade Union Congress of the Philippines na 55 hanggang 75 pesos across the board wage increase para sa Metro Manila. Bukod dito, legislated wage hike lang ang pwedeng gawin ngayon kung gugustuhin talaga ang dagdag sahod. Hindi kasi uubra ang petisyon lang sa National Wages and Productivity Commission dahil Hulyo lang ng nakaraang taon nang maibigay ang 22 pesos na aumento dito sa Metro Manila. Ayon sa NWPC, isang beses lang kada taon pwedeng mag-wage hike. Tinutulan naman ng mga employer ang wage hike dahil hindi raw nila kakayanin ang dagdag gastos sa operasyon. Dagdag pa ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nagbibigay naman sila ng non-wage benefits gaya ng rice subsidy, medical insurance at itong shuttle service. At habang hindi pa mapagbigyan ng hirit na aumento sa sahod, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kapuso para mapagkasya ang kanilang sweldo. Lalo na't kabi-kabila ang mga dagdag pasahay at oil price increase. Ang mga wais na motorista inaaral ang mga alternatibong ruta at masasakyan papunta sa kanilang trabaho para mas makakamenos. Desundo naman ang mga kaanak na nakamotorsiklo ang ilan. Hirit naman ng environmental group na Greenpeace, carpooling ang sagot. Ibig sabihin mag-usap kayo magkakakilala para isang sasakyan na lang ang gamitin at mag-ambag-ambag na lamang na panggasolina. Sa mga nag-tricycle naman, maglakad na lang. Kung ilang bloke lang naman ang lalakbayin, tipid na, makakatulong pa kayo sa kalikasan at papayat pa. You'll be healthier, di ba? Kasi Pag mga 2 blocks ka lang, gano'n. Pero pag 10 blocks. Pag 10 blocks, mag-ano ka? Carpool na lang tayo. Carpooling is good. Para tayong Baguio. Yay! Tipid yun, ha? Pero alas 2 pa lang nanunundo ka na para masundo mo kami. Yung mag-hitchhike. Yung Hitch. Pwede ba yun? Kasain naman, no? Nakakatakot na yung ganun. Di ba? Yun na, alam. Ingat kayo. Dahil pag... Lalo na pag sa Quezon Ave. Iba na yun. Iba na yung ibig sabihin ng gano'n. Ako sana gusto kong umangkas sa kabayo ni Lynn. Okay. Pinapakain pa. Yung ginagamit ko pa mga plancha. na tayo, naharap. Plancha pa ako sa bahay. Okay, ibang balita naman tayo. Naku, nagsimula na pong humupa matinding baha sa Queensland at Brisbane, Australia. Salamat po, Lord. Tinuturing yung pinaka worst natural disaster sa kasaysayan nila. Pero kasabay nito, ang pagtambad naman ng pinsalang iniwan ng pagbaha. Sa ngayon ay nasa 25 na po ang patay, kabilang yung batang sumuong sa baha para tangkain sa gitrin ang kanya nakababatang kapatid. May 61 naman ang nawawala pa rin, may 30,000 tahanan at negosyo na pinsala, kaya naman libo-libo pa rin ang nanatili sa mga evacuation center. Ang pagbahay dulot ng sobrang pag-ulan na naging dahilan po ng pag-apaw ng Brisbane River. 3 talampakan na lang at mapapantayan ng itong pinakamataas na level ng ilog na naitala noong 1974. Kaya sa mga kapuso nating may kaanak sa Queensland o sa lungsod ng Brisbane, maaari po kayong direkta makatag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra para kumustahin sila. Maaari kayong tumawag sa +sign 612-627-32535, +sign 612-627-32536 at +sign 612-627-35718. Pwede rin kayo mag-fax sa +sign 612-627-33984. Sa ilang landline, pwede nyo pong i-dial ang 00 imbes na +sign. Pwede rin kayo mag-email sa cbrpe@philippine-embassy.org.au. Ayan. Sisikapin daw agad ng ating embahada na alamin ang lagay ng inyong mga kaanak. Ano ulit? .com. Ayan po. Papakita natin. Last signer, 0. Ayan o, yan. Alright. .org.au. Correct. Samantala, maging dito sa Pilipinas, maraming lugar na rin ang sinalanta ng masamang panahon na nagsimula pa bago magtapos ang 2010. Pero sa Albay, isang nakaka-inspire na love story ang hindi nahadlangan ng masamang panahon. Yan ang pagpapakasal nila Glenda Lorenzo at Ryan Cabilia na itinuloy pa rin noong Disyembre kahit saksagsagan ng baha. Mula sa hotel, pinaupo sa isang mesa ang nakayapak na si Glenda at saka binitbit ang mesa para maitawid sa baha. Pagkatapos ay inhatid siya sa isang cargo truck na nagsilbi niyang bridal car papunta sa simbahan. Maging ang kanyang mga abay, ninong at ninang,
Kinarga rin ng mga rescuer na sundalo. Laking pasalamat ng mag-asawa sa 901st Brigade ng 9th Infantry Division ng AFP na sumaklolo sa kanilang kasal. Ibig Salute. sabihin, lumalabas yung pagkaromantiko ng mga taga-AFP. Yeah. Tulong sila, di ba? Pinahiram nila yung mga gamit nila. Actually, makes it more memorable. Super. Iba klase. Pero nung Ondoy, may ganyan din eh. Oo. Di ba? Oo, meron. Tinutuloy pa rin nila. Walang ibig sabihin sa pag-ibig. Walang nakakadlang, di ba? Wala talaga. Pag-ibig. Nakakagulat ka naman. Wala. Baha